nangyari noon, galing ako ng engineer, na-assign ako dito sa 6ID, 1997. So, first year pa lang ako noon, yun ang pagpasok sa amin ng terorista. No? Terorista Yung galing sila ng Abu Bakar yun, na ang balak nila noon ay maghasik ng gulo sa area ng 6ID. Nagkataon na ako sana ang duty sa guard, pero nagpalit si Sergeant Montañez na nakiusap siya na siya na lang ang mag-post. Kaya napunta ako kasi MP kami noon, military police, no? Kaya nung nandoon na kami sa area, habang nag-rehearsal kami, ay biglang mayroong pumutok. No, malakas na putok. Yun pala ang nagpaputok ay yung terorista na pumasok. So, ang ginawa namin, dahil may mga barel kami noon pero walang bala. Saan area ito? Dito sa playground ng 6ID. No, kasi may darating na may hinintay kami na onoran na galing ng Malaysia na general. Oo, yun ang purpose, kaya mayroong activities doon sa playground dahil mayroong kaming onoran. So, bago kasi ang kwan noon, expected talaga ng mga terorista na yon, ay dapat sana alas 12 magsabay sila ng pasok sa airport at saka sa 6ID para makapture nila yung aeroplano, no? Yun ang isang kwan nila. Pero sa kasamaang palad, nung pagpasok pa lang nila na dalawa, ang naunang na kwan nila, na salubong niya na kwan nila na pasok, yung gwardiya mismo, si Sergeant Montañez. So, at dito sa pagkakuha nila kay Sergeant Montañez, nagtuloy-tuloy ang terorista na yung pumasok sa 6CAW. 6CAW pa yan noon. At saka, doon niya na baril yung mga aplikante. Isa doon na aplikante na na-enlist ay si Buagas. Ngayon ay sa ISJ nata, no? Siya rin kwan. Tapos habang yung isa naman ay tuloy-tuloy papuntang tower, no? Yung tower ng 6ID din. Kasi yun ang gusto niya pumasok sa division, pero naharang, no? Naharang ng nauna sa amin dahil nakadeploy na. Kaya doon pa lang sa kwan na yun, doon siya namatay sa tower na yon sa harap. Pero yung isang last na kwan, yung isang last na terorista, yun ang pinakahuling namatay dahil nung nakadeploy na kami lahat ay mayroong EPC, no, na naka-reinforce na. At saka ang ginawa ng terorista, tinapunan niya ng granada yung simba, pero hindi nakapasok sa kwan, hindi nakapasok sa simba yung granada, sa labas pumutok. Eh nung nasa labas na siya, ginatira namin, no? Ginatira namin, pero hindi matumba-tumba. Kaya ang ginawa ng simba, inatrasan siya at saka 50 ang ginbira sa kanya. Kaya doon parang gulay siya na natumba. Nung panahon na yon, doon kami nakapenetrate na kinuha namin yung yung katawan ni Sergeant Montañez, dinala namin sa ospital. Tapos pagbalik namin, doon na namin na search lahat ng mga kasama namin na may mga tama na. Kasama yung si aplikante na si si Buagas. Yon ang isa na Ang maganda doon,
after sa na-clear na namin ng area, no, yung bangkay ng dalawang terorista na yon ay kinuha ni Mayor Sima. Oh, para living sila sa tamang kwan. Yun ang una ko na active pa ko na una ko na enkwentro. No, na pangyayari na talagang nakita mo kung papaano yung terorista na papasok kapag naka-drug pala. O naka-drugs yun. Kaya hindi matumba-tumba dahil hindi natamaan yung utak. Kasi nag-inject yun. Bago pasok, sumigaw pa siya na Allahu Akbar, tapos sabay putok ng barrel. Single shot na M203. Humid. Humid yung kwan. Tapos, maliban doon, mayroon silang puno ng granada yung katawan niya. Nung natumba na siya doon, yung last na natumba, nung pagkatumba nung nakita ko, puno ng granada yung katawan niya. Lahat na bulsa ng kwan niya. Kaya, ang ginawa namin, kinuha namin yung mga granada na yon at saka gin-clear yung area. Saka siya, after kasi nangyari yon alas 10. So, mga alauna siguro yon nung pumunta na si Mayor Sima, Mayor Sima, na kunin niya yung bangkay ng kwan para yun. So, ang pangalawa kong hindi ako gumagamit ng barel dahil ang kwan ko nung nandoon ako sa Matalam, sa aming farm. 2 linggo na yun na mayroong enkwentro yung MI at saka MN. So, walang makadaan. No? Yung area na yan, walang makadaan. So, one time na gusto kong maglabas, no, papunta sa Matalam. Galing ako ng Barangay Tibya. Nagpaalam ako sa barangay na kung pwede makailam ng motor, pero sabi niya, bawal master, hindi talaga pwedeng magdaan. So, ang ginawa ko, sumakay ako sa aking sasakyan, kasabay yung driver at saka isang konduktor na lumabas kami. Nung nandoon na kami sa area, yung sa tulay ng Marble na yan ang tawag, pero Marble yan. No? Mayroong yung sa kabila, dito sa left side ko ay MN, no? Nagbabarilan sila. Tulay lang ang pagitan. Ngayon, yung MI halos kwan lang kami, kalsada lang pagitan namin. Doon sila sa kabila at may bahay. So, kaputukan, hindi kailangan ko talaga nalalabas. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng sako dahil nakaritin sa isip ko yung panahon ng World War. Kapag kumuha ka ng puti, no, na bagay at saka itaas mo, yun ay friendly forces yan. Kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng tela na puti, tapos sinabihan ko yung imay, Dats, huwag ka munang magpaputok, dadaan ako. Tama-tama, ginahang ko itong plug. Sabi niya, o sige master, daan ka. Di nakatuloy kami. Kasama yung sasakyan ko. Nung tama-tama, nandoon na sa kalahati ng tulay yung yung MN. Sabi ko, Commander, atras ka muna. Kay magdaan ako. Nasabi niya, master, daan ka kay mayroong kalaban. Yun lang ang pinaka magandang nangyari sa buhay ko. Dahil walang baril na gamit, sila nagkaputukan. Pero ang nangyari, bakit? Dahil alam mo kasi kung talagang ang intensyon mo maganda, ay walang panganib na darating sa iyong buhay. Oo, dadaan. Nagpaalam lang ako. Dats, huwag ka munang magpaputok. Dadaan ako. Sabi niya, sige master, daan ka. Tama-tama, nasa gitna na yung kalaban na Imen. Na, Commander, atras ka muna kay dadana. Na, sige master, daan ka kay may kalaban. So, yun ang pinaka magandang nangyari sa buhay ko. Putik lang yung ginamit mo. Oo.
Ngayon, di habang nakalabas kami, dahil inkwentro nila yun, nakalabas kami. So, iniisip ko, kasi kanina nagkaputukan, nakadaan ako. Kaya, ang ginawa ko, kumuha naman ako ng tila, at nilagay ko na stick. Tapos, pagbalik, sabi ko, sakay kayo. Kasi, first trip ako eh. Kaya nasa pamalingke, pagkapamasahero ako. Sabi ko, sakay kayo. Sabi niya, Master, saan ka magdaan? Sabi ko sa, 114, kay 14 ruwas yan. Nung full pack na yung sasakyan, up and down, sabi ko sa driver ko, balik tayo sa dinanan natin. O di, ikot kami, balik. Tama-tama doon kami sa gasoline station. Nagsabi yung sundalo, saan kayo? Ang sabi ko, uwi na kami ng Barangay Kibya. Bawal, hindi pwede. Sabi ko, sir, coordinated na ito. O di, ginrelease, bahala kayo. Sabi nung bahala kayo. Di, pagdating namin doon sa Central, mayroong isang kumpanya na MN. No? Hinarang pa rin kami. Isang kumpanya, may mga kwanyan. O, saan kayo? Sabi ko, si Master Sergeant Velasco ito. Saan kayo, Master? Sabi ko, uwi na ako sa kwan. Bawal, Master, hindi pwede. Sabi ko, coordinated na ito. So, nakakuan nga, bahala ka, Master, sabi niya. Bahala ka. Sulusot ang kuwan ko, ang sinasakyan ko. Hanggang pagdating ko doon sa tulay, under negotiation. May harang ang tulay, nandun yung mga government forces. Under negotiation na walang makadaan. So, tumayo lang ako doon sa sasakyan ko. Sinaluduhan ko lang yung provincial commander ng region. Sir, sabi ko, dadaan ako. Hindi, wala siyang nasabi. Basta, ang sabi instruction ko sa driver, alisin ko itong harang, pasok ka, dandahan. Dandahan, pagpasok mo. Ngayon, nung nakapasok na yung sakyan ko, binalik ko yung harang. Nung nakita naman ng imay na pumasok ako, yung harang nila ng police car, inalis naman nila. Kaya nakalusot ako naman pauwi. At saka bago ako umalis doon sa nagsabi lang ako sa mga kasamahan kong DRC. Kasi sila ang nagaman doon sa imay para makontrol na hindi na magputukan. Sinabihan ko lang yung CEO nila na, Sir, tayo, ingat lang kayo, kay may kalaban. Saka ako lumabas pa, uwi na sa barangay ko, sa Barangay Kibya, Matalam, North Cotabato. So, yun lang siguro, sir, ang pangko. Pero yung sakay mo doon, ano yung mga civilian lahat yun. Kasi namalingki kami, Lunes kasi na araw yun. Kasi ang style namin doon sa barangay, kung sinong makaunang makalabas, yun ang first trip. Kaya nakahanap ako ng idea na pwede palang, kung pwede ako makadaan, maka-first trip ako. Kaya sa akin lahat yung pasahero nakasakay. So, retired ka na nun? Retire na ako. 2015 nangyari yun, ho. Pero grabe rin yung kilala kanila. Ang kaya nila ako nakilala dahil ang area kasi niyan, sa babaan niyan, kampo ng MN. Ngayon, ang magandang ginawa ko doon sa kanila, kasi nawala yung kalabaw ko, nagpa-blatter ako sa pulis sa Matalam, nagpa-blatter sa Kabakan, hanggang doon sa dati kong nasainan na unit. Ngayon, ang maganda doon, nung pumunta ko, nagpa-blatter ako sa barangay, humingi ako ng assistance, pati sa Kapgo. Walang naibigay sa akin na walang naibigay sa akin na escort o magkasama ko. So ngayon, ang ginawa ko, bumaba ako doon sa kampo. Nung nagbaba ako, nagtaka yung commander doon. Sabi niya, Master, bakit nandito? Sabi ko, hingi ako ng tulong sa inyo. Kasi yung kalabaw ko, sabi ko, dito sa area nyo napunta.
Ganun ba, Master? Sige, sabi niya. Kung gusto mo na tao, hindi ko padala. Pero kung kailangan mo talaga ang tao, isama ko yung baril. So, isang seksyon kami. Kasama ko yung anak ko at saka yung isang pamangkin ko na sundalo. Active pa kami noon nung nawala. Active pa ko. Ngayon, nung nandoon na kami, kasi habang operasyon kami, ang sabi namin, kapag mayroong kalaban talaga, yun ang nagnakaw ng kalabaw namin. So, hindi namin nasalubong, kaya ang ginawa ko, briefing ko doon sa loob ng kampo ng Kapgo. No? Kasi kapag, sabi ko, pinapasok ko lahat na kasama ko, na mga MN. Kasi kung makita ng tao na nandyan sila sa palibot, baka sabihin nila na surrounding yung na-ubiran yung detachment. Kaya sabi ko, pasok tayo lahat, doon tayo mag-briefing. So, yun ang nangyari. Hanggang umabot kami ng alas 5:30 ng hapon, naglagaling sa detachment na yan, sa tulay na yan, nilakad ko papuntang barangay. At nakita ng nakita ng tao na kasama ko yung mga MIMN, pinaliwanag ko sa barangay na ito sila ay hindi natin kalaban. Sila mismo ang nagtulong sa akin kung papaano, sabi ko, mahanap yung kalaban na walang kalabaw. Pero sabi ko, sad to say, Kapitan, na hindi ko talaga nakita. Ngayon, sabi ko lang sa Kapitan, sabi ko, kapag nalaman ko, Kapitan, na taga rito ang magnanagaw, ibitay ko sa flagpole yung tao na yon. Pero nangyari, wala na, hindi namin na-recover ang kalabaw at saka pinauwi ko na lang yung mga forces na yon at natid ko rin doon sa kanila kung saan hiniram ko sila at binalik ko rin doon. Yun lang ang pinaka maganda na ginawa ko sa buhay ko bilang isang sundalo na retire. Juan Master, matagal kang as instructor. Bali sa kuwanggo, sa career ko na ranger, nung nag-graduate ako ng ranger, ang unang ang unang trabaho ko ay 2004 ata. 2004. Bagong organize ang 55th Engineer Brigade. 55th. Kulang sila ng personnel kaya nagpa-assign ako doon at doon nagumpisa nagdagdag ng tao. Isa ako doon sa mga isa ako doon sa recruit ng mga CS. Yung ginawa namin, recruit namin dyan, tapos idalhin sa AAP Training Command. Pagdating namin galing ng isakay namin sa barko, papuntang HPA. Pagdating doon, katan kami ng order ng HPA to AAP Training Command. So yun ang Pagdating naman namin doon sa AAP Training Command sa Tanay, ang lahat na kasama doon na AI, magkukuha rin ng subject na maituro sa mga estudyante. So, ang isang subject ko noon is yung visual tracking. Yun lang ang master ko. Dahil yun ang tinuturo ko bawat kumpanya na kung saan ay yun ang eksperto ko na itinuturo. Ano pa yung pangalan ng training SBS. SBS, kwan yun. Yung mga ano nyo?
SBS training, parang kuan yun. Sa pamumuno Ni ang CJ hindi ko na kuan, pero ang sa amin na kuan, Major pa noon si Major Pibiar. Yun ang kuan namin, CEO sa DTS. Ano yung hindi mo makalimutan nung bilang gym instructor? Ano yung hindi mo makalimutan ng mga klase, mga estudyante? Ayun ang sa pagtuturo ko, sa hindi ko makalimutan yung mga experience, no, ng mga kung paano magturo, no, na hindi mo masyadong na master ang tinatawag na ituturo mo, ngunit dahil nandun ka na, no, nandun ka na kailangan mo talaga na magturo, napipilitan ka na magsunog kilay, no, bago mo ituro yung mga subject na yan. Kasi halos kaming lahat ay ginagraduhan ng mga estudyante. Kaya nung nagtaka ko na ako ang pinaka sadista, no, na maghawak ng trine, pero nandun pa ako sa top na most yung magandang record na magiging instructor. Yun lang ang Masaya ka na doon. masaya. Yun ang pinaka masaya sa buhay ko. Okay, Master, yun lang sa akin unless kung may pasalamatan ka o... So, sa akin, bilang kuan ako dito sa ISRA, business manager, no? Ang masasabi ko lang na halos ang kagandahan, no? Ang kagandahan ng ISRA ay kahit na retire ka at may mga kasama ka rin na active, ay nandun pa rin yung spirit ng ranger, no? Pagtitiwala sa bawat isa na kaya pa, kahit na sa ganitong edad namin ay kaya pa namin makipaghalubilo sa mga kapwa namin ranger. So, napakalaking bagay pala ng ISRA. Oo, kung wala na, matagal na kasi kami dito sa Awang, since 1981. At nung na-organize ang ISRA, ay hindi mo makikita ang mga ranger na nag-aipon-ipon, no? Pero since na-organize itong ISRA, ay nakikita mo, maganda pa rin ang unity. Kahit na medyo paikang-ikang na yung mga ranger, pero kayang-kaya pa rin. Nandun pa rin yung spirit. At saka courage kung paano makamanage sa tinatawag na Scout Ranger Alumni Association. So, maraming salamat, Master. At yun lang sa akin. Okay, sir. Maraming salamat din at magandang hapon sa inyo lahat.